Are. Yan. Ngunit, sa kabila ng mga kapuitan na yan, na nawawala na nga investment, wala ng turista, inaaway natin ng China, anong ginagawa ng ating mga kongresista? Ito, niloloko lang tayo. Yung mahiya naman kayo ni Pangulong Marcos, wala naman pala yun eh. Dapat hindi naman nahiya Walang yung mga kongresista. Huwag niyo sabihin, pipirmahan na naman niya to. Ha? Yung GAA for 2026. For second time around. Sabagkat mga kasama ay napakarami rin pong mga insertions. Hindi naman nawala niloko lang po tayo. Di ba? Binabatikos natin si dating Speaker Martin Romualdez na napakaraming insertions. Pinalitan. Opo. Gano'n naman din pala. Di ba? Same dog, different collar. Sabihin na natin same collar, different dog kasi pinalitan Napakalaki na rin naman pala ng insertions. Ito isa-isahin ko bago tayo mag-break. Ito, umpisa sa Kulelat. Yan. Etong si Bataan District Representative Antonino Roman, ang nasa NEP, di ba, in-explain na natin dati yan. Opo. Yung NEP, yun yung mga proposed budget. Yes. Ito sa DPWH pa lamang di ba sinasabi nila, binabawasan na yung flood control. Di ba? Hindi pala, may insertions pa rin pala. Pinaglolo ko lang tayo. Ito ang nakalagay lamang sa NEP para sa 1st District ng Bataan kay Congressman Antonino Roman ay 1 billion more or less. Ngunit, ang nasa GAA, ang in-insert ay 365 million. Wow. Kaya naging 1.4 billion. Kulelat yan ang pinakamaliit na insertion. Opo. Okay. Ito, si Ed Christopher Go ng Isabela, 2nd District. Ano rin yan kamag-anak din yan ni Boji D. Taga Isabela si Boji D. Kagrupo rin nila yan. Ang proposal lang sa DPWH ay 1.8 billion. Ininsertan ng 385 million. Naging 2.2, almost 2.3 billion. So, insertion na naman. Okay, itong dating jowa ni Aiko Melendres, si Kong Hun, yung tira ng tira sa mga Duterte, kaya naman pala, tira ng tira. Ang in-insert niya ay 400 million sa kanyang distrito, Zambales 1st District. Kaya yung nasa NEP na 1.8, naging 2.2. Di ba? Ito, si Raman Nava. Hindi ko nga kilala tong kamoting ito Kilala niyo ba si Congressman Nava? Wala Raman Nava. Guimaras, Lone District. Nag-insert ng 425 million. So, naging more than 1 billion yung 621 million na nasa NEP. Opo. Yan, mga insertions yan. Ito, nakakatakot ito Handa mo yung awu mo Matagal nang nasasabi ito na malaki yung insertions. Si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo. Momo. Momo Momo. Hindi kaya Ghost Project yan Momo. Ghost di ba multo? Yan. Siya ay nag-insert ng 470 million, kaya yung 2.7 billion na nasa NEP ay naging 3.2 billion. Mabigat. Toto. Si Yevgeny, anong klaseng pangalan yon? Yevgeny Vincente Emano ng Misamis Oriental 2nd District. 5 billion ang NEP. Nag-insert siya ng 645 million. Kaya naging 6.3 billion. Oh my God. Okay, eto. Dami pera nyo. Eto, anak ito siguro. Kapangalan Faustino Michael Carlos D. III. 884 million lang ibinigay. Ininsertan niya ng 668. Halos dinoble niya. Naging 1.5
billion. Sus, Maria Jose. Dinoble. O to, Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora. 2.4 billion na ang ibinigay. Hindi ba na kontento? Dinagdagan pa ng 696 million, kaya naging 3.154 billion. Oh, bilyonaryo Davao talaga. del Norte, De Carlo, 4.8 billion na ang ibinigay. Hindi pa natuwa. Dinagdagan pa ng 707 million, naging almost 5.6 billion. Wala to naman dyan. Etong si Marilyn Primicias Agabas, Ala. 1 billion na. Opo. Hindi pa happy. Dinagdagan pa ng 740 million. Naging 1.7 billion. Oh. Etong si Christopher Sheen Gonzales ng Opo. Eastern Samar Lone District, 2.7 billion na. Okay. Malungkot pa rin siya. Nagwawawala siya. Nag-aagis ng mga silya, lamesa, nagmumumura. Kaya naglagay siya ng additional 877 million. Naging 3.6 billion. Grabe. Eto. Grabe Ito, na yan. magkapatid yata to, mag-ama, mag-ina, ewan ko ha. Opo. Pareho, magkapatid, pareho middle name eh. Si Belia Vanessa Swansing. Yung yung kapatid ni Swansing na nasa appropriations ngayon, yata, oo. Ha, Sultan Kudarat, 2nd District. Ha, 2.3 billion na, hindi pa na kontento. Alam mo kung magkanong nilagay, palibhasa sila may control ng appropriations. Yung kapatid niya. Dinagdagan ng 1.5 billion. 1.5 billion. Yung 2.3, naging 3.8 billion. Mabigat. At siya mismo, yung sa APRO, si Micaela Swansing, yung pangiti-ngiti. Magkamag-anak yan sila. Magkapatid. Magkapatid. Pareho middle name eh. O, ako pupusta, magkapatid to. Hindi pa nakontento sa 1.6 billion. Eto mas malaki pa dinagdag niya sa original. Mabigat ito. 1.7 billion ang dinagdag niya, kaya naging 3.4 billion. At ang number 1, drum roll, bago tayo mag-break. Si Speaker mismo. Yan si Speaker Faustino Boji D. Isabela 6th District, ang binigay sa kanya ng NEP ay 1.1 billion. Sabi niya, walang kwenta, speaker ako, maliit, 1 billion lang. Nakakainsulto, dadagdagan ka ng 2.6 billion. Ala. 2.6 billion. Naging 3.7, almost 3.8 billion. Sus, Maria Jose. Sasabihin niyo walang insertion, mahiya naman kayo. Na si Art Besana na halos 1 trilyon piso sa loob ng 4 na taon ang nawala sa Pilipinas dahil sa pakikipag-away natin sa China. Yan ay bukod pa sa nawa-water cannon ang ating mga mangingisda, nawa-water cannon ang ating Coast Guard at Opo. hindi nagde-deliver ng mga pinangakong investment ha. Eto ang mga reasons kung bakit ang kalkulasyon niya sa loob ng 4 na taon ay 1 trilyon ang nawala sa Pilipinas. Ha? Ganun kalaki. That is around 250 billion a year. Okay. Eto ha. Noong 2019 pala, may 1.74 milyong turista from the mainland na dumating dito sa Pilipinas. Opo. Kasi nga, kaibigan natin ang China, di ba? Hindi naman sa kaibigan na tuta tayo, kundi medyo dabarkads. As should be the case. Kasi dapat tayo ASEAN countries, Asia. Magkakasama. Dabarkads natin lahat, dapat. Kasi sa ASEAN countries, tayo lang ang talagang kumakalaban sa China na kung ano-anong sinasabi ng ating mga opisyal laban sa China. Official lang yun, sir. Ay, hindi. Siyempre, yun ang official policy. Gobyerno, hindi naman nakikipagkaibigan, tao sa tao eh. Opo. Government to government. At ang executive, meaning ang presidente, ang nagsiset ng foreign policy. Yan ang isa sa trabaho ng Pangulo. Ngunit kung meron kang
Commodore na mura ng mura sa China, meron kang Defense Secretary, mura ng mura sa China. O, ano mangyayari sa iyo? Ba't At tayo lang ang gumagawa noon na binabadmouth natin. Ha? Sinisiraan natin ang China. O, ano nangyari sa atin? Noong 2024, from 1.74 million Chinese tourists, 300,000 na lang ang pumunta rito. Alam nyo, malaking kawalan yan sapagkat ang China, kaya ang daming turista niyan at halos lahat ng turista na yun nahihigop ng Malaysia at ng Thailand. More than 800 million. 800 million Opo. na tao ang inangat sa poverty. Naging middle class, hindi lang inangat sa poverty. Naging middle class. Anong ibig sabihin? May pera, pambiyahe. O, yung perang yon, doon nila gagastusin. Siyempre, pag bumiyahe ka, pagdating mo roon, kukuha kong hotel, di ba? O, Opo. kakain ka sa restaurant, mamimili ka ng souvenir, kukuha ka ng tourist guide. Pupunta ka sa mga attractions, yung iba may bayad, di ba? Yes. Halimbawa, yung Disneyland o mga theme park. Yeah. Yung pera mo, papasok doon sa ekonomiya ng bansang yon. Oh. Ang nangyayari, since walang pupunta rito ng turista, tayong pinakamababa, di ba ga? Sa itong year na to, 5 milyon lang ang pumunta ritong turista. Kung iniisip yung maraming 5 milyon, isipin nyo na 35 milyon ang Thailand, yung number 1. 25 milyon ang Malaysia. Sayang. 17 milyon ang Singapore. Oh, tayo, 5 milyon. Kamoting may ulalo. So, walang pumapasok na pera. Number 2, yung mga kinukuha di umano, di ba, niyayabang ni Pangulong Marcos nung pumunta siya noong January 2023 sa Beijing. Sabi niya, nakakuha ko ng mga pangakong proyekto na nagkakahalaga ng 22.8 billion dollars daw. US dollars, 22.8 billion. Pagkatapos noon, nag-EDCA, binanata natin ng China. Ano nangyari? Hindi pinadala yung 22.8 billion kamote na may ulalo na naman. Hey. Eto pa, number 3. Kaya sinasabi niya na hamalos 1 trilyon. Yung mga pinangako ng panahon ni Pangulong Duterte, yung mga railway projects, sapagkat ang krisis natin ngayon ay nasa transportasyon . Yes. Di ba napakahirap? Opo. Bakit tayo may sariling sasakyan? Dahil mahirap sumakay. Iyon, mahirap sumakay sa public. Publiko. Oo. Yes. Ngayon, mawawala traffic, mawawala ang pollution, makakatipid ang taong bayan kung efficient. Parang sa Singapore, sa Yes. Japan. Okay. Kahit yung mga milyonaryo, bilyonaryo nga sa Japan, safe naman, nagtitrend. Correct. May mga, alimbawa, isipin mo lang, imagine mo na napaka-efficient ng iyong rail system. Opo. Na nakakasabay mo sa LRT, sa subway, si Ramon Ang o si William mga big Gatchalian. time, Hindi yes. na nila kasi kailangan na magsasakyan doon. Iyo. Sa New York, ganyan, yung Salomon Brothers, yung mga mayayaman doon, nagtitrend lahat. Opo. Kasi traffic. Kung magkokotse ka ba, mahirap ang parking. Totoo. Kasi nga, efficient ang rail system. Yes. On time, hindi halos nasisira. Malinis, maayos. Umatras na doon sa pinangako. Kasi kinakalaban natin . Ikaw ba naman sinisiraan ka. Kung ano-anong pinagsasabing masama sa iyo, pauutangin mo pa ba? Hindi, no? Siyempre, ganun din yun . Atrasan Nature yun mo. ano pang nangyari? Yang dahil sa ating pakikipag-away sa China, parang Amerika. Opo. Di ba? Pag hindi mo siya kakampi, may sanctions ka sa tarifa, mataas ang tax na mga produktong papasok sa iyo sa China. Yung ating mga electronics at agricultural products Opo. ay nagkaroon ng either mataas na tarifa o ayaw na nilang kumuha sa Pilipinas. Hello. Ang nawala ay $6 billion. Ang laki. More or less. At nanganib ang 250,000 na trabaho dahil walang bumibili. Bakit ka
uupa ng tao magtrabaho sa pabrika mo kung wala namang bumibili ng produkto mo, di ba ga? Tama, Pagkatapos, alam naman natin that the biggest manufacturing country in the world is China. Yeah. Ayaw natin makipag-trade, kinakalaban natin, may sanctions tayo. Saan tayo kumukuha ng materyales? Nahihirapan tayong kumuha ngayon doon. Nang mas mura pa. Di yung supply chain, kahit yung mga raw materials, hindi tayo pinagbebentahan. Nasisira yung supply chain. Hindi ka naman pwedeng bumili sa Amerika eh. Alam mo, ngayon, yung made in the USA, hindi na mark of quality. Correct. Yung sasakyang Amerika, mga American made, dati, 60s, 70s, dapat Buhay pa. American car para matibay. buhay Ngayon, pa. pag sinabi mong American car, kamote. Lousy. Japanese, even Chinese, maganda na kaysa Yes. European. Yes. Saan ka bibili sa mga Europeans? Mahal ang labor doon, kaya mahal yung produkto nila. Yun ang mabigat na nangyayari. Nangyayari. Ngunit, sa kabila ng mga kapuitan na yan, na nawawala na nga investment, wala ng turista, inaaway natin ng China, anong ginagawa ng ating mga kongresista? Ito, niloloko lang tayo. Yung mahiya naman kayo ni Pangulong Marcos, wala naman pala yun eh. Dapat hindi naman nahiya Walang yung hiya mga talaga. kongresista. Huwag niyo sabihin, pipirmahan na naman niya to. Ha? Yung GAA for 2026. For second time around. Sapagkat mga kasama ay napakarami rin pong mga insertions. Hindi naman nawala niloko lang po tayo.